Karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MNDA Metro Base. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Unahin natin itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yung bumper to bumper ang traffic ngayon. Yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. So yan yung galing ng Pasay at galing ng Makati, dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin ngayon, ay mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard Underpass. Samantala, dito sa left side ng ating mga television screens, makita naman natin ang southbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng San Juan, galing ng Quezon City, dumadaan ng Mandaluyong at papasok ng Makati at Taguig area. At nakita nga natin, moderate naman ang traffic sa mga oras na ito. May 12, 2026, Martes. Back to normal na ang sitwasyon sa Senado, isang araw matapos ang palitan ng liderato nito. Pero ang issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, usap-usapan pa rin. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Dating Senador Antonio Trillanes, tinawag na duwag si Senador Ronald de la Rosa matapos takbuhan ang mga tauhan ng NBI. Malacanang, tiniyak na may bibigay ang karapatan ni Senador de la Rosa bilang akusado. PNP, pinaigting ang mas mahigpit na seguridad sa Senado sa harap ng tensyon. Dating Senate President Franklin Drilon, sinabing labag sa batas ang posibleng pagbasura ng Senado sa impeachment trial laban kay VP Sara. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record para sa largest water lantern displays. Sorpresa ang biglaang pagsulpot ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang mahabang panahon ng pagiging absent niya sa Senado. Pero panggulat din ang pagdating ng mga tauhan ng NBI para ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Sa Senate compound, nagpalipas ng gabi itong si Senator Bato de la Rosa matapos nga yung tangkang pag-ahain ng warrant of arrest ng NBI kagabi. At napagdesisyon na nga rin ng liderato ng Senado o si bagong Senate President Alan Peter Cayetano pati na rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang arestuhan na nangyari, especially yung kagabi. Pero kinuha ng NBI itong siyam na agents niya na umabol dito kay Senator Bato de la Rosa. At sa ngayon nga, kanina nakita pa natin si Senator de la Rosa na umatin pa sa kanilang sesyon dito sa plenaryo. Kahapon ay sinailalim na sa Senate Protective Custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mahigpit ang pagbabantay sa kwarto kung saan nananatili ang senador na ilang buwan ding hindi nagpakita sa Senado. Nagkausap na kagabi ang bagong liderato ng Senado at National Bureau of Investigation na walang arestuhan na mangyayari. Pero hindi pa kontento ang kampo ni Bato. Kinumpirma kasi ng mga abogado niya na may pending motion sa Korte Suprema na magkakaroon ng temporary restraining order laban sa paghahain ng arrest warrant na galing sa ICC. It really depends upon the Supreme Court. It really depends upon the Supreme Court. So I'm hoping and praying that they will act on it this afternoon. It is very important so that the tension would be at least stopped or at least lessened. So that while the petition is, the main petition is still being deliberated, there is a TRO that will be issued hopefully, and that would stop the PNP and other government agencies in their attempt to arrest
Senator Bato de la Rosa. Sa kabila ng pagkumpirma ng ICC sa arrest warrant, gate pa rin ni Senator Bato, susuko lang siya kung korte sa Pilipinas manggagaling ang warrant of arrest. Dumepensa rin si Senator Bato sa war on drugs. Ang rule ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan ang sarili nila. Wala akong pang-abuso na hinahayaan. Kung meron man, pinapimbestigahan natin. Pinagtanggol rin ni Senator Robin Padilla ngayong hapon sa sesyon si Senator Bato. Ninya, nagkaroon nga tayo ng chance sa kanina na makalapit dito kay Senator Bato de la Rosa. Tinanong natin kung maayos ba yung naging tulog niya kagabi dito sa loob ng Senate compound, at ang sabi niya hindi daw siya gaanong nakatulog. At sabi pa nga niya parang mga 3 a.m. to 4 a.m. na siya nakatulog kagabi. At isa rin sa nakuha nating impormasyon na itong si Senator Robin Padilla ay sinamahan din siya dito sa Senate compound, at dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, yung mga gamit niya ay nag-contact na lang siya doon sa pamilya niya para nga ipadala yung ilang mga gamit. Kaya kanina ay may bago na siyang damit na sinuot nung pagpasok doon sa plenaryo at doon sa session hall. Ninya? So ngayon ba, JM, naka-lockdown ba ang Senado? Ninya, sa ngayon, wala namang lockdown na ginagawa dito sa Senado. Medyo mahigpit lang, stricto yung paglabas at pagpasok. At ang ginagawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay mahigpit na binabantayan itong mga pumapasok dito sa Senado, especially mga empleyado, yung mga miyembro ng media, at yung ilan pang mga kasama ng mga senador, kanilang mga legal counsel na pumapasok dito. So, chinecheck nila yan. Pero dun sa labas kasi ng Senate compound ay may mga nagrarally pa rin, ongoing pa rin yun. Kanina ay bumababa lang yung tensyon, at pero bumabalik ulit pag dumadami yung mga nagrarally doon na taga-suporta nga nitong si Senator Bato de la Rosa. Meron ba bang mga NBI agents ba dyan o police na handang arestuhin itong si Senator Bato? Ninya, pagdating dun sa mga NBI agents, isa kasi yun sa napag-usapan kagabi ni Senate President Cayetano, pati na rin ni Attorney Matibag, na wala ng NBI agent na lalapit o magtatangkang mag-ahin nga nitong warrant of arrest. Pero pagdating dun sa PNP, wala pa tayong impormasyon kung itong si DILG Secretary John Vic Rimulya ay posibleng mag-utos na rin. Pati yung mga general dito sa PNP, sa mga liderato ng PNP, wala pa tayong impormasyon kung ito ba ay ihahain na nila yung warrant of arrest. Kasi hanggang ngayon nga ay nasa Senate protective custody pa itong si Senator Bato, at sinabi nga, ginigiit pa nga rin ito ni SP Cayetano na hindi sila tatanggap nitong arrest warrant dahil nga ginigiit pa rin nila na dapat ang PCTC ang kokontakin ng Interpol mula sa ibang bansa para ang gawin ay mismong korte ng Pilipinas ang mag-i-issue nitong warrant of arrest. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda. Tinawag na duwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtakbo ng aarestuhin na siya ng mga tauhan ng NBI na nagpapatupad ng arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, nakita niya ang video ng habulan ni De La Rosa at NBI agents at tinawag itong malaking kahihiyan. Nilinaw ni Trillanes na hindi siya ang magpapatupad ng pag-aresto. Kasabay nito ay pinaalala lang niya ang hamon ng mambabatas na maging present sa oras na arestuhin na siya. Ayon kay Trillanes, tumutupad lang siya sa hamon. Tiniyak ng palasyo na ibibigay pa rin kay Senator Bato de la Rosa ang lahat ng karapatan niya bilang akusado. Yan ay sa gitna ng apela niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa The Hague. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Tila
Tila nanlambot ang tinaguriang bato ng Senado na si Senator Ronald De La Rosa sa pangalawang pagkakataon na humingi ito ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isinilbi laban sa kanya dahil sa kaso ng malawakang pagpatay noong hepe ito ng kapulisan. Kung gusto niyong gawin ng Pangulo exactly, sir, at this point in time. Sana huwag niya akong ipadala sa dahil. Iyon lang naman, kahit sa court dito sa Pilipinas, parin na Pilipino, Mr. President. Pero nanindigan ng Malacanang na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at tanging sinusunod lang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng responsibilidad sa Interpol gaya ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Nang tanungin kung tutugon ng palasyo sa hiling na proteksyon ni De La Rosa, kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. itinanggi naman ng palasyo na may impormasyon ukol sa plano ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sumama sa pagsisilbi ng warrant ni De La Rosa. Matapos hamonin ni Trillanes na lumabas ng Senado, tila nagtago si De La Rosa at nagpalipas ng gabi sa Senado. Una nang sinabi ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na walang magaganap na pag-aresto sa Senado. Pero taliwas ang pananaw ng palasyo dito. Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Iginiit ng palasyo na wala pang napag-uusapan patungkol sa posibilidad na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Nanawagan naman ang Malacanang ng kapayapaan sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nasa ilalim ng protective custody ng Senado ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Pag-usapan natin yan kasama ang dating presidente ng Philippine Bar Association, si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack. Attorney Domingo, yun nga, una-una, itong sinasabi na protective custody ng Senado ay naayon ba ito sa batas? Attorney, parang naka-mute po kayo. Attorney? Okay. Yes, apo. Yeah. Kung more than 6 years, meron tayong tinatawag na 6-year rule, no? Kung ang akusado ay nahabla ng imprisonment na more than 6 years, then meron tayong constitutional provision na hindi pwedeng invoke ang immunity. Pwede siyang dakpin. Pero yung sinasabing protective custody, kumbaga nandyan siya ngayon sa loob ng Senado at hindi siya maaaresto. Pwede po ba yun? Well, it's a matter of not right, but more of a committee or something like a protocol that usually would be traditionally observed kung nasa Senado. Pero kung even during session at ang akusado ay nararapat na maging in prison for more than 6 years, then under the Constitution, hindi sila immune from arrest. Dapat sila dapat arestuhin din. Opo. So itong protective custody na ibinibigay ng Senado kay Senator De La Rosa ay labag sa batas po ba? Kung ating tutunghayin ang constitutional provision, then mukhang hindi yata sang-ayon yan sa ating constitution. Pero kung ganun po, Attorney, hindi ho ba, kasi marami din nagsabay partner, di ba, sa social media, sinasabi, hindi ba yung parang obstruction of justice? Meron namang pinagbabasihan na batas at saka lalo na yun, may provision ng Constitution. Kung sakali man, ang pinaka makikita dyan, parang institutional courtesy. Na binibigyan nila ng courtesy ang Senado. Pero hindi ibig sabihin na immune ang akusado na hindi pwede silang arestuhin. At nakita po natin si former Senator Antonio Trillanes na personally serving the warrant. At tinawag nga siyang
personal appointed sheriff, no, self-appointed sheriff ni Senator Marcoleta. Ngayon, bilang isang abogado po, Attorney Domingo, pwede ba ang isang private citizen or yung NBI ay legally iserve nila itong ICC warrant without a corresponding order from the Philippine court? Dalawang version ang pwedeng sakupin dyan, no? Kasi actually, kung pwedeng nautusan ng isang government agency like the PNP or the NBI at binigyan sila ng kapangyarihan na to serve the warrant of arrest, then they have the right, they have the authority. Hindi ko alam kung merong authority si Mr. Trillanes, baka naman may authority siya, so dapat pakita niya yung authority niya para hindi siya masabing siya hindi walang authority. Pero yung NBI ay pwede po nila itong i-enforce, or whether it's the NBI, the DILG, o yung police. Pwede yan. Pwede yan. They can serve the warrant of arrest, and if they have the authority, then they can serve it on the accused. So parang may standoff po ngayon na nangyayari kasi nasa Senado po siya tapos eto. Ang sinasabi nila, nag-aantay sila ng local warrant mula sa local courts. Kailangan pa po ba yun? And under Republic Act number 9851, Human Rights Act, pwede namang kunin ng ICC ang court na may jurisdiction, pwede namang kunin nila ang assistance ng local government and local enforcement agencies. So, hindi naman sasabihin walang base ang kanyang pag-arrest dito. Pero yun nga paano magiging basihan po nitong protective custody ng Senado dito kay Senator De La Rosa, kung kumbaga hanggang gano'n nila katagal pwede nga mapunta sa kanilang care itong si Senator De La Rosa? Habang may session siguro, pwede nilang sabihin na they have the sanctuary privilege po yan, no? Privilege lang po yan, hindi right. They have the right to keep they have the privilege to keep the accused, but hindi po dapat yan indefinite, no? Eventually they will have to come up with a situation whereby they have to surrender that. And I understand that Senator at that time, Senator Trillanes, was also not kidnapped. Senator Trillanes was actually arrested in the halls of the Senate at that time when he was accused also. So there is a precedence already that we can cite. Pati yata si Senator Senator Leila de Lima ay sinibihan din ng warrant habang siya ay nasa Senado. Tama po. At nakulong ng 6 years si Senator de Lima, and si Senator Trillanes, I think, eventually opted to file a bail so that he would have provisional liberty. Yung po bang pag-unseal ng ICC ng warrant kagabi, will this have an effect, or will it legally now obligate the Philippine government to arrest Senator Bato de la Rosa dito sa ginawa ng ICC na in-unseal nila? Ito, merong ngang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa. Well, under the ICC Rome Statute, they can do that. And the government, meaning the executive branch, can cooperate and provide assistance in that in the effecting the arrest of the accused. So parang lumalabas ay ang Senado ay sinishield nila. No, itong si Senator Bato, itong akusado ng ICC. Meron ba silang pananagutan doon? Ang pananagutan nila dito would be, ano ba ang ating pamumukaan natin sa international community? May basis naman ang pagkaka-aresto. Na-aresto na si dating Presidente Duterte. Pinakita natin sa Madla, pinakita natin sa international community na nakikisama tayo sa kanila. Ito naman dapat cut and dry po naman to, no? Na talagang namang merong authority na dakpin si Senator Bato because nahablan naman siya. So dapat he should face the music. In fact, as a matter of fact, he was telling everybody before he disappeared for how many months? 6 months or 4 months, sinasabi niya na I'm willing to face them.
and face them and challenge them later on. So panindigan po natin siya. Dati po siyang general eh. So dapat panindigan po niya. He was a law enforcer before. So he knows what the law is, and I think he should abide by what he has been saying before as a law enforcer. All right. Maraming salamat po, Attorney Domingo. Thank you, Jeff. Salamat. Samantala, Senator Panfilo Lacson inilarawan bilang unpleasant sight ang nangyaring pagbabago sa Senate leadership kahapon. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga mambabatas na pumabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Naging mainit din ang mga talakayan sa plenaryo kaugnay sa Articles of Impeachment. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Lalo pang pinagtibay ng Kamara ang desisyon nitong i-impeach si Vice President Sara Duterte kahapon. 257 na mambabatas ang sumuporta sa pagpapatalsik sa bise. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 250 na kongresistang pumirma noong nakaraang taon. 106 lamang o 1/3 ng bilang ng Kamara ang kinakailangan para ma-impeach si Duterte. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Sa kanyang sponsorship speech, binalikan ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ang pinagdaanan nila sa pagtalakay ng impeachment process. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito: kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Gaya ng inaasahan, nagpakita ng suporta sa impeachment ang mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc. Gayon din sina ML Party List Laila de Lima at Akbayan Representative Chel Jokno. The House is ready to prosecute. Mr. Speaker, Your Honors. To Vice President Sara, see you in the impeachment court. Pero meron ding ilang mga mambabatas na tila nag-iba ng tono. Nag-abstain si Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, gayong kabilang siya sa 55 bumoto sa pag-aproba ng committee report sa Justice Committee hearing. Nagbigay naman ng yes vote si Navotas Congressman Toby Tiangco na kilala sa pagbatikos sa kanyang mga kapwa mambabatas, lalo na sa issue ng budget. Hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit. Naroon din sina Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte at 2nd District Congressman Omar Duterte, pero lumabas din ng session hall bago ang botohan. Karamihan ng mga nasa Articles of Impeachment ay tulad ng nilalaman noong nakaraang taon, pero mas binusisi ito ng Kamara alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Mainit ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Maaksyon din ang habulan ng NBI at ni Senator Ronald De La Rosa na matagal umabsent at nagpakita lang kahapon para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack. Diba si Ninya sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig? Yes, present po dito si Ninya. Kasama po. Present, Prof. Attorney Dino, una, naggulat ba kayo sa biglaang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon? At sa tingin nyo pa, although dinenay na ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito sa impeachment trial,
ni VP Sara Duterte? Well, yung timing naman napakahalaga yan lagi, di ba? We cannot live like we're under the rock, a rock, and then hindi natin titingnan kung ano yung konteksto ng mga nangyayari. The main reason why nagkaroon ng change in leadership is because nagbobotohan na yung Kamara at sinabi ni Senate President Tito Soto dati, forthwith, and talagang the next day, no? So, nagkandara pa, nagmamadali. Tapos pumasok pa itong si Bato de la Rosa na 6 na buwan na hindi nagpapakita, sumisweldo, tapos nung dumating, nagwawala pa na parang brat na toddler, tapos siya pang galit, no? Tapos nagpakita lang nung politikahan na. Pero nung trabaho, nung pinag-uusapan paano mapapababa ang presyo ng langis, ng krudo, ng mga bilihin, kung paano may ibsa ng kahirapan, absent yan. Pero nung politikahan na, change in leadership, tsaka naging present, tapos siya pang galit. Tapos unang-una niya pang sinabi, nagsinungaling pa, nakipag-wrestling daw, yung pala, kumakaripas lang ng takbo. Nakakahiya, no? Kasi laki-laki ng katawan ng mamang ito. Yung pala, nagtatatakbo doon, nagkandara pa, no? How low can the institution of Senate be right now? At para bang wala nang kahihiyan, no? Yung mga senador at itong si Bato de la Rosa, dinadrag down niya yung dignidad ng Senado bilang institution dahil siya ay isang international fugitive, ha? Fugitive yan sa mata ng international law at siya ang hinahanap for the crimes against humanity of murder. Tapos ngayon, ang nag-aasta-asta na para bang siya pa yung biktima. Ano bang sabi niya, Jack, no? Tinan niyo yung kamay ko, kawawa naman ako. Tinan mo yung hindi liit ko na sugatan. Kasi nakipag-wrestling ako, ganito ba ang gusto natin Pilipinas? Nasusugatan yung hindi liit ng mga senador. Paano yung libo-libong pinatay sa gera ng droga? Yung mga hinagpis ng mga kaanak, ng mga pinatay na siya ang chief implementer ng Tokhang na akala mo kung sinong sisiga-siga. Tapos ngayon kung magsumbong, nasugatan daw yung kanyang hinliliit dahil nakipag-wrestling raw siya pero nagsisinungaling pala nakipag-wrestling, nadapalan pala. No? So totoong nagkakandara pa itong si Bato de la Rosa para maiwasan lamang, no? yung kaso niya. Ang napakalaking duwag noon, ang tapang-tapang, pero ngayon para nasusumbong at nagkukulong sa saya ng Senado. What an embarrassment and what a disgrace these senators did, no? At on the eve na pinananagot ng House of Representatives, the bigger house, yung Vice President, sila naman sinusubukan na gawing dead on arrival ito. Huwag dapat ay papayag. Yun nga, kanina kausap rin namin si Attorney Domingo, Rico Domingo, at sinabi nga niya na hindi maganda ito nga nangyari nga, kumbaga, pagprotekta or pag-protect ng Senado kay Senator Bato, gayong meron siyang international warrant. Ano na lang daw ang magsasabihin ng ibang bansa sa Pilipinas kung ganito ang ginagawa ng sarili nating Senado. Agree po ba kayo dyan? Medyo nakakahiya din yan, no? Nakalagay doon sa Reuters kanina, no? The Senate is currently in lockdown to protect an international criminal. Nakakahiya, no? Una, the Senate is not supposed to be a sanctuary, ha? Sabi nila dahil tradisyon daw yan na dapat ina-accord ng ganyan yung mga senador. Walang tradisyon ang Senado na mag-harbor ng international fugitive from justice, ha? Na wanted for crimes against humanity. I don't recall anyone else who was able to do this, no? So wag nilang sabihin na tradisyon yan. Walang tradisyon na mag-harbor ang Senado ng international fugitive charged with international crime, no, na katulad ng crimes against humanity. There's Rule 113 Section 11 of the Rules of Court. Pwede rin pwede rin mag-break in ang mga law enforcement agencies para arestuhin ang isang tao na may pending warrant of arrest. Parliamentary immunity does not apply because Article 6 Section 11 of the Constitution states na ang immunity lamang, limited immunity ng mga members of Congress, at ito ay for 6 years or less labang na parusa. Ang crimes against humanity, 30 years or life imprisonment, no? At nakalagay rin sa ating sariling domestic law, RA 9851, no, sa Section 17 noon, pwedeng magkaroon ng option ng surrender ang executive pag meron ng pending case at pag may
warrant of arrest for crimes against humanity, no? Ang nakalagay pa nga doon in the interest of justice. Pag na-recognize na merong proceedings, international proceedings, pwede na isurrender ng gobyerno. Explicit yan sa Section 17, no? So talagang malit na malit yung elbow room dito ng Senado na mag-harbor ng international fugitive nang walang legal basis. Parliamentary immunity does not apply. And again, in principle, yung Senado hindi sanktuaryo ng mga pugante sa mata ng international law. Yung may soundbite pa nga, partner, di ba, si Senator De La Rosa na hinahamon pa niya si former Senator Antonio Trillanes na ikaw mismo magposa sa akin pag may warrant of arrest. Pero kaya ganun yung nakita natin. Kaya nandun si former Senator Trillanes. Marami kasi nagtatanong, kasi nga, challenge niya, ikaw mismo ang humuli sa akin. So, ginagampanan lang daw. Ang sabi naman ni former Senator Trillanes, ginagampanan lang niya. Or he's just taking on the challenge. But because nakita nga natin siya na parang sabi nga, nag-act as arresting officer, quote-unquote attorney. Pwede ba yun? Let's say, pwede ba ang citizen's arrest, yung ganyan? Alam mong international fugitive to Pwede pa kahit sino arestuhin siya? Pwede po ba yun? Well, valid and binding, hindi rin totoo yung kasinungalingan, consistent na kasinungalingan, consistent sa track record ng pagiging sinungaling ni Alan Peter Cayetano, no, na ang sinasabi niya dapat daw local court lang ang pwede mag-aresto. Hindi totoo yun, no? Kasi ang Supreme Court na mismo nagsabi sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction ng Supreme Court for crimes against humanity that transpired when the Philippines was still a state party. Unanimous decision niya na in Pangilinan versus Cayetano, dapat ni Alan Peter yan kasi siya yung dinemanda doon. No? Pangilinan Senator Kiko Pangilinan versus Cayetano, and very clear ang sinabi ng Supreme Court doon, no? So malinaw na dahil valid yung arrest warrant, no, pwedeng iserve yan ng kahit na sino, including even ordinary citizens, no, nakatulad ni Sonny Trillanes. Kaso, di ba, nung nandun na si Sonny Trillanes, sabi ni Bato de la Rosa, go ahead, make my day, ikaw mismo magposa sa akin. Nung nandun na, nagtatago naman na nakakubli yung buntot sa session, no, at panagsusumbong, no, na parang kawawa. Tandaan po natin, gusto lang po natin ipaalala, pero wala naman siguro nakakalimot. Si Bato de la Rosa ay hindi biktima. Bagkus siya ang kriminal, bagkus siya ang mamamatay tao, bagkus siya ang pugate sa mata ng international law. So, on the contrary, nagpapaawa siya doon. Ang sabi nga nila if you elect clowns, expect a circus, no? Hindi naman kasi ako nag-expect na yung circus, meron pala doon parang marathon na show, no, na nagtatatakbo-takbo na parang duwag, na embarrassing, no, na nadadapa pa, no, nagkandara pa. Yun talaga totoo nagkandara pa. Itong si Bato de la Rosa, macho-macho, ang laki ng katawan pero embarrassing yung nangyari sa kanya, and rightly so, no? And sana mahuli na siya sa lalong madaling panahon. Ayan, attorney, may iba naman tayo, pero sa Senado pa rin, no? Pero ito yung mga names na lumipat mula sa kampo dati ni former Senate President Tito Soto, napunta po kay Alan Peter Cayetano. Actually, isa sa mga pangalan talaga na medyo mainit ngayon, si Senator Loren Legarda. Nagulat po ba kayo sa kanyang paglipat? Kasi si Senator Ping Lacson, parang sabi niya na sana sinabihan mo man lang kami, nalilipat pala siya. Ano po ang reaksyon niyo dito? Sino ba yung nasa majority ngayon na may mga limpak-limpak na mga kaso, no? Unahin natin itong si Senate President dati na si Chis Escudero na nagreregalo ng $1 million na singseng, no? Na sinasabi 18 million lang daw yung pera niya, pero $1 million yung singseng. Involves sa flood control scandal. Billion-billion na flood control scandal si Jingo Estrada. Ito namang consistent rin itong si Joel Villanueva na na-involve na dati sa Napoli scandal. Ngayon, involved na naman sa flood control scandal, di ba? Kasama naman yung magkapatid na Villar, si Mark Villar, DPWH Secretary nung peak ng flood control scandal, no? At saka syempre pahirap sa taong bayan yung prime water na iniimbestigahan at yung mga utilities na hawak ng mga Villar, kaya sila naglipatan doon kasi desperado na
na iimbestigahan sila at sila ay nakakasuhan sa mga oras na ito. Si Loren Legarda, ano naman natin, no? Nakasama dapat yan ng Macho Black, ang tinatawag nila Ping Lacson tsaka nila Tito Soto. Pero bakit siya lumipat? Under investigation din yung anak niya na siya raw mismo ang naglakad noong concession, no, na binigay sa kanya, yung prangkisa na binigay sa kanya sa House of Representatives sa panahon ni Rodrigo Duterte na ngayon ay sinampal ng 24 billion pesos worth ng penalties kasi yung pinangako na kuryente, solar energy, batay doon sa prangkisa na nakuha, wala na-deliver. 100 plus contracts daw yan, walang dineliver. Itong si Leandro Leviste, tapos siya pa yung malakas ang loob na kung ano-ano mga chismis ang pinapakalat. Pero yung pala, kaya mataas ang kuryente, kasi sinira niya yung energy mix, hindi nag-deliver doon sa mga kontratang, sinecure ng kanyang mga kumpanya sa gobyerno, tapos binenta lang pala at pinagkakitaan. No? Yan kasi yung konteksto niyan. No? And para sasabihin ni Loren Legarda na yun yung konteksto, kalaping Lacson, at ultimately, tatry rin pala yung pagkatagal-tagal na samahan ni Loren Legarda, Ping Lacson, Mig Sugibiri, tsaka Tito Soto, no? Isa talaga itong malaking pagtatraitor Pero alam naman natin, no, na si Loren Legarda yan yung nag-iiyak dati supposedly sa ebidensya. Tingnan lang natin kung sisirain niya yung legacy na yon at saka yung supposedly isa yun sa most prolific legislator, sisirain niya yon dahil sa pagkabulok na mga pinipili niya ngayon dahil na rin siguro sa mga kinasasangkutan ng kanyang anak. Okay, very, very quickly lang po dahil wala ng oras, no? But Attorney Dino De Leon, pwede bang isang maaring gawin ni Senator Bato de la Rosa ay maging state witness, for example, laban kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague? At pwede bang gamitin yung kanyang, kung nag-state witness siya, pwedeng gamitin dun sa impeachment trial ni VP Sara? Well, chief implementer kasi, sa atin, at least sa batas natin, no, kailangan hindi ikaw yung most guilty. Sa akin palagay, equally guilty talaga ito si Bato de la Rosa. Tsaka, syempre, pagka tinuro niya si Digong, di ba? Tapos na rin yung political career niya. Sa akin palagay, no, hindi yan papayagan ng International Criminal Court, pero nothing precludes his lawyers from actually applying as a witness, no, and for him to be dispensed from the charges if he will cooperate, no. Allowed naman yan sa proseso ng ICC. Nagdadalawang isip na kung papayagan kasi hindi naman indispensable yung kanyang testimony. No? Tsaka malamang hindi niya gagawin. No? Ang balak naman talaga sa kanya ay mabulok sa kulungan kasama si Digong para magkaroon na sila ng tearful reunion. Yan na yun naman yung napanaginipan niya at sana magkakatotoo na yan sa lalong madaling panahon. Okay. All right. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Tinawag ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon bilang isang unpleasant sight. Ayon kay Lacson, napaka-pangit tingnan na naging eksena kahit anong political party pa ang kinabibilangan. Paliwanag niya, hindi ito ang normal na tradisyon nila sa Senado dahil kadalasan ay napag-uusapan na ang change in leadership alas 12 pa lang ng tanghali bago ang gagawing Senate session. Samantala, aminado rin si Lacson na masakit sa dibdib ang biglaang pagtiwalag ni Senator Loren Legarda mula sa minorya. Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga 12 lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto. Okay. So naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Alan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool. Kaya nga nabulaga kami. Tapos na ang botohan sa plenaryo at history-making ang naging botohan. Nakakuha kasi ng 257 affirmative votes mula sa mga mambabatas para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Kailan ba ito formal na iaakyat sa Senado? Alamin natin yan mula kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Magandang gabi sa inyo, Congresswoman Co, at welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo. Congresswoman, may impormasyon ka na ba kung kailan maitatransmit itong articles of impeachment sa Senado?
Well, ang maaasahan natin ay dapat agaran, no? Even forthwith siya mangyari. So, pinoproseso lang ng House yung photocopy ng mga iba't ibang dokumento, pero ang information natin ay this week dapat ay may transmit na siya. And Congressman Ko, actually pag tumingin ka sa social media, marami yung bumilib dyan nga sa Congress kasi you stood your ground kasi ang daming distraction. Nandiyan yung threat na sinasabi yung mula sa PDP laban, then nandiyan of course yung sa isang religious group, nandiyan pa yung sa Rage na group, then of course nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senate. Pero you stood your ground at ang taas ng boto. Kamusta yung behind the scenes, kumbaga nung nalaman nyo, talagang naging maayos yung botohan, hindi naman naging distraction para sa Kongreso ito? Bahagi ng mga ginagawa ng mababang kapulungan ay ang iba't ibang mga batas na susagot doon sa mga issue ng mamamayan. So kasama po dito yung korupsyon. At isa lang naman po to sa mga issue na lahat tayo ay ina-ensure natin na nare-resolva. So alongside yung ating gawain sa pag-resolve ng budget ng kalusugan sa edukasyon, andyan syempre yung korupsyon. Tuloy-tuloy ang trabaho. Pero yun nga, nagulat po ba kayo sa taas ng numero, 257? Yun ako nyo, mas mataas pa kaysa sa nakaraang taon. Hindi na po tayo nagulat dahil malakas at mabigat ang ebidensya na hawak natin para po doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. No, hindi lang po ito yung confidential and intelligence funds. Ay, so, pasensya po, saglit lang po. Okay lang po. Okay, so kausap natin ngayon si Representative Rene Co ng Kabataan Party List. Oo. Kinukwento nga niya kung paano yung mga, gusto ko sana malaman yung mood kumbaga hindi ba sila. Yes, Congressman Ko, pwede niyo po ituloy. Sinasabi niyo po. Ayan. Yes, Congressman Ko? Hello? Yes. Nakamute po ba kayo? Ma'am? Okay, mukhang nagkaroon ng problema. Yun nga, di ba? Ang maganda hindi sila, kumbaga, na-distract or deflated. Noong nakita lang nagkaroon ng... Sabay halos sabay. So Congressman parang Ko? yung iba siguro nagulat rin sa nangyari, Yeah, Congressman Ko? Hello? Yes po. Yes, actually yung sa tanong ko nga po kanina, buti hindi ho parang naging deflated kasi marami nagsasabi parang nabaliwala yung naging botohan sa Kongreso kasi nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado at sinasabi na, naku, kahit isang panyo yan dyan, mukhang mas lamang na yung Duterte block doon. Opo. Dahil po sa mataas na boto na nakuha, nakita natin na gaano ba sa baba na gugustuhan nila na tuloy-tuloy yung proseso ng impeachment. Yung proseso naman po ay nakasaad sa konstitusyon, bagamat may mga iilan na magsasabi na quote-unquote may procedural lapses, yung pinanghawakan naman po ng House Committee on Justice at ang inexplain din po natin sa plenaryo, wala po yung batayan dahil sinunod natin at every step of the way yung due process requirements and even maraming opportunities ang binigay natin kay VP Sara para i-explain yung sarili niya. Pero at every turn ay hindi po siya sumipot. At every turn hindi siya nagbigay ng explanation tungkol sa kanyang mga naging kakulangan, misuse, abuse of confidential intelligence funds, unexplained wealth, and even yung mga binitawan niyang mabibigat ng mga salita na nagsasabing papatay siya ng tao. Dahil doon, dumadami yung gustong magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment, even 69% or more ng taong bayan. Dahil at the end of the day, mangyayari ang go through ng paglilitis, ito po ang kailangan para makuha natin yung katotohanan. Na unfortunately, yun po yung hindi binibigay ni VP. Pero ito po yung papuntang Senado, gagawin natin. Opo. And ano po ang tingin nyo ang mangyayari dito? Halos kasi ang nangyari, kayo marami dyan sa Congress ang bumoto for this impeachment pero nagkaroon ng palitan sa liderato nga. May bago na tayong Senate President. How do you think this will affect itong impeachment trial ni VP Sara? At kung sakali, ano sa tingin mo yung pinaka-top priority pagdating sa ebidensya para ma-ensure yung kanyang conviction ng House Prosecution Team?
kahit may pagbabago ng liderato, hindi naman po dapat maapektuhan nun ang impeachment process. Kung naapektuhan ng bagong liderato ang pagsusunod ng proseso, magiging unconstitutional ang ginagawa ng bagong liderato. Now, nakasaad naman po sa rules and sa Constitution na kapag na-transmit na sa Senate of Articles of Impeachment, hindi po choice kung magkakaroon ng trial or hindi. Kailangan po nilang gawin yung trial. No, and sa tingin natin, yung iba't ibang mga argumento, nandyan yung confidential intelligence funds, pero yung mga nadagdag, no, gaya ng unexplained wealth, yan po ay mabigat, no? 6.7 billion pesos po yung finlag ng EMLC na covered or suspicious transactions. Na hindi pa nga po yun yung buong laman ng account niya pero yun po yung fina-flag. Pero may ibang years, dinedeclare si VP, wala raw laman or walang cash deposits na dumaan sa bangko niya. So, malalaman natin lahat yan sa paglilitis. Maraming salamat, Kabataan Party List Representative Rene Co. Maraming salamat. Samantala, paglabag sa saligang batas, yan ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon sakali mang magdesisyon ng Senado na ibasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Nasa labas ng teritoryo ng ating bansa. Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya malinaw na layunin ng bagong Senate majority na impluwensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi pumasok si Bato, walang 13. Hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency. Hindi naman sang-ayon ang dating mambabata sa pag-cite in contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si De La Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag ni Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maari nang ipatupad ang arrest warrant, kagaya ng nangyari kay dating Senador Laila De Lima. Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradition po yung pinag-uusapan at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradition na sinasabi at yan po ang nirespeto ng NBI. Pero kahit maaresto at maipadala sa The Hague, Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present. Naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging labag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis. Dadalhin sa Korte Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, oy, mga senador, dapat lilitisin nyo itong kaso ito. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun? Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Humupa na ang tensyon sa Senado ngayong araw matapos ang pagpapalit ng liderato kahapon at ang habulan sa pagitan ng mga kawani ng NBI at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Jack, nagpapatuloy nga ang 60-second session sa ilalim ng bagong liderato dito sa Senado. At kani-kanina lamang ay tinalakay yung pag-cite in contempt doon nga sa siyam na kawani ng NBI na sangkot sa habulan na nangyari noong sinusubukan nilang iserve yung warrant kay Senator Bato de la Rosa. At bagamat kinwestiyon nito ni Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III, ay nananatili ang desisyon na i-contempt ang mga nasabing kawani habang patuloy ang investigasyon. Gumulong din ang pag-uusap
pag-usap tungkol sa mga komite at ilang mga panukala gaya ng Senate Bill 1894 at 1966. Bago magsesyon ay nakapanayam din natin si dating Senate President Tito Soto ukol nga sa pahayag ni na Senator Bato at Senate President Alan Peter Cayetano na pinayagan niya bilang dating Senate President na pumasok ang NBI sa Senate Hall kahapon. Nilinaw ni Soto na bagamat alam niyang may warrant laban kay De La Rosa, hindi niya inaasahang papasok ang senador na halos 7 buwan na ngang hindi pumapasok. Sinuportahan naman ito ni dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagsabing may ideya sila doon sa nangyaring kudeta. Pero ang pagdating ni De La Rosa ay ang bagay na kanilang ikinagulat. Sa lahat nga ng ito ay nananawagan naman si Senator Risa Ontiveros na doon sa bagong liderato na ipanumbalik nga yung tiwala ng publiko sa institusyon. Apparently, hindi niya alam. Kaya siya sasama loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Di ba? Iba kagad ang bintang nila. Simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinated sa sino naman mag-aakalang dadating siya? Hindi ko naman alam eh. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that? Diba? Kalunguhan yung pinapasok. Saan pinapasok? Dito sa premises, sir. Ay, hindi. Ang CIDG nga, the day before, nandyan eh. In the morning, nandyan eh. Nag-issue ng sampila. So, inalaw. He's misinformed. They're misinformed. Okay. So, ganyan, hindi na pinapatulat. The Senate's going viral for the wrong reasons. So, nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado, ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always done. Jack, bagamat wala pa nga dito yung tinatawag na Articles of Impeachment, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ay magkakaroon ng All Senators Caucus para pag-usapan kung magko-convene ba agad bilang impeachment court o i-refer muna ito sa Committee on Rules. Dagdag ko lamang din, sa mga oras na ito ay pansamantalang sinuspinde ang sesyon dahil sa initan sa pagitan ni na Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na nauwi nga sa pagnanais ni Senator Padilla na sampahan ng ethics complaint si Senator Pangilinan. Dahil dyan, Jack, mahaba-haba pa ang gabi, kaya naman yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Angela Babad. Nakasungkit ang Pampanga ng bagong Guinness World Record para sa pinakamalaking water lantern display. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao. Bagong Guinness World Record ang ibinibida ngayon ng lalawigan ng Pampanga matapos magsagawa ng largest display of water lanterns nitong weekend. Kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day, dinagsa ng libu-libong bisita ang lakeshore sa bayan ng Mexico, Pampanga para makiisa sa makasaysayan at makulay na Lumina Water Lantern and Music Festival. Halos mapuno ang 13 hektaryang man-made lake ng sabay-sabay na pailawan at palutangin ang mahigit 11,000 water lanterns. Mas naging makahulugan ang okasyon dahil nakasulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga dumalo. Yung background natin, ito na yung mga lanterns na nilagay ng ating mga iba't ibang guests na coming from different part of the countries. Hindi lang ito mga Kapampangan. Nasa mga 5,000 and 10,000 and more na po ito. Kaya naman pagsapit ng gabi, opisyal na naitala ang bagong Guinness World Record ng lalawigan para sa nasabing aktibidad. Happiness, good health, and financial freedom, and also wishing for a bright future ahead for my kids. Ipinahayag naman ng pamahalang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga. At dahil dito, muling pinatunayan ng Pampanga na kaya nitong maghatid ng mga makabuluhan at world-class na pagdiriwang na may pagmamalaki sa buong mundo. Mula sa Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Ganda at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw.
Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.